Hello mga lalabs, mga vayots, good afternoon at pag-usapan natin tong ay wow, pareho kami ni Lini Logs, naka-fank, ayan. So pag-uusapan natin ang matinding hallucinations ng kapo ni Ngiwe at ni Lutang. Ngiwe, Lutang, Lutang, Ngiwe, ano ba, paano ba sila itim ha? Lutangi, Lutangwe, ewan ko diyan. Ay, ang pambato ni Bongbong Marcos. Magsama daw silang dalawa, eh. Kasi hindi pa nakuntento yata si BBM 'no, naubusin ang kaban ng bayan, ilubog sa utang, ngayon magbibenta ng mga ari-arian sa Pilipinas para daw makabili ng, langis, 'di ba? 'Yun lang ang alam ni Bongbong Marcos, walang iba, magbenta ng ari-arian. Kaya siguro ito siya tatakbong Vice Presidente ni Lini dahil Pilipinas na ang ibebenta sa susunod. Tapos dito tayo ngayon sa matinding hallucinations nila. So ayon dito sa viral post na 'to ng news ngayon ba 'to? 25 million daw Marcos loyalist. Oh, Marcos loyalist, 25 million, sigurado kayo? Hindi nga siya nanalo nung eleksyon na si Leni Robredo yung kanyang, katunggali noong 2016 pagka-Vice Presidente. Ilang milyon ang boto ni Bongbong Marcos that time, 14 million? Something lang ganyan, 'di ba? O si Amy Marcos, kung talagang may 25 million ang Marcos, loyalist, edi dapat ang number one si Amy Marcos pagka senadora. Pero wala, eh. Tindi ng kanilang mind conditioning sa taong bayan para kapag siguro matalo sila sasabihin lang, dinaya ni Sara Duterte. So, 25 million daw ang Marcos loyalist at 18 million ang kakamping. Ilan ba ang boto ni Lini nung tumakbo pagka Vice Presidente? Let's say 14 or 15 million. 14, something ganyan. Kiko Pangilinan, 10 million pagka Vice Presidente. Lahat na yun sila ha, sama na yun diyan. Makikita mo man yun nung eleksyon. Hallucination nila 'no, 18 million kay Lini. Taray, 18 million kay Lini. Ayon sa Facebook page na Bagong Pilipinas ngayon, kay Martin Romualdez yung may-ari nito, eh, Bagong Pilipinas ngayon. Ang dami man yan si Martin Romualdez mga ano, eh, sa Facebook, sa mga social media, mainstream media. May-ari diyan may malaking share diyan sa Radyo Pilipinas ng, hindi Radyo Pilipinas, yung sa ABS-CBN, yung DZMM, Martin Romualdez na may-ari niyan. O sa Inquirer, Manila Bulletin, yung Inquirer ang CEO niya na si Sandy, ano ba tawag, Prieto. Sister-in-law yan ni Martin Romualdez, kasi si Philip Romualdez na kapatid ni Martin Romualdez, yun ang mister nun. So bakit hindi nila maipataas man lang ang, ratings or ang hindi nila maipabango-bango si Martin Romualdez kasi nga sinusuka, eh. So, marami pa yan sila. Ito, Pilipinas ngayon. Ito kay Martin Romualdez 'to, may-ari nito. Maraming sila. Mga social media ano ni Martin Romualdez. Tapos nagbabayad sila ng mga ano diyan, mga vloggers, mga kung ano, babayad sila ng mga trolls doon sa iba, sa Vietnam, may Bangladeshi, may kung ano-anong lahi, magko-comment-comment doon. So, Facebook ng Bagong Pilipinas ngayon, aabot sa mahigit 25 million Marcos loyalist at 18 million kakamping voters ang hindi boboto sa kampo ni Sara Duterte kung magtatandim sina Leni Robredo at Pangulong Bongbong Marcos. So, buang at lutang 'no,
Gawa natin yan ng ano, bulutang tandem. Dagdag pa sa post, back out na mga kalaban kung Leni Robredo at Bongbong Marcos ang magtandem sa 2028. Tulugo, papag-back out na si Sara. Ito ayon sa huling survey nga ito ng ano ba nag-survey na to? Tangier. Itong Tangier na to, ano to ni Martin Romualdez pa eh. Bakit 48.4% si Sara Duterte at si Lutang na Lini is 28.9%. Kaya pag pinagsama mo pa yung kay Escudero, kay Risa Ontiveros, 3.7%, 1.4% kay Rimulya at 3.5% kay Chis Escudero is equivalent lang ng 37.5%. Mataas pa rin si BP Sara, 48%. Besides, -9 si Bongbong Marcos. Paano magkaroon ng 25 million voters si Bongbong Marcos? Alam na. Magkakaroon ng 25 million voters si BBM sa COMELEC dahil dadayain nila si BP Sara. Pero kung totoong botante, ang sasabihin ng nag-hallucinate na to, na bagong Pilipinas ngayon, bigte ka na lang. Dahil walang ganyan si Bongbong Marcos dahil sinusuka siya ngayon. Tandaan natin, -9 ang kanyang trust and approval rating. So, where the hell you will find a 25 million voters na Marcos loyalist? Wala. Nasa Poso Negro kayo. Ang tangi na lang pag-asa ng administrasyon ni Bongbong Marcos na to na matalo nila si BP Sara, COMELEC. And we will watch. COMELEC ha, babantayan ka namin. Dahil sa oras na dayain ninyo si BP Sara sa 2028 na bakit sabihin niya, dila lang ang way labod mo, George Garcia. Yung mata mong malaki na yan, baka luluwa na talaga yan dyan sa ano mo. Kapag ginawa mo yan. Ito lang naman ang dalawang to eh. Walang bilang ang mga to. Ano bang ginawa ni Leni? Hindi nga may paliwanag ni Leni Robredo yung kanyang 2018, 2019 na na nagastos. Walang COA report. May 3 million kindis pa siyang anomalya. Marami pang iba. Palugaw-lugaw niya doon. Putang inang yan. Kaya pasakay-sakay na lang siya ngayon sa bus. Pasakay-sakay na lang siya ngayon sa tricycle at kanina may napanood akong balita na nagkasakit daw si Leni Robredo. May picture daw na humahawak ng ballpen, may papel sa misa. Dahil daw sa sobrang pagtatrabaho na kung titingnan mo naman yung mga papel na nasa harapan niya, parang nagkwinta lang si Leni Robredo ng parang papel lang doon sa sari-sari store kung magkano yung kinita mo sa isang araw. Ganun lang si Leni Robredo tapos ipoportrait nila ngayon na si Leni Robredo nagtatrabaho kaya sobrang trabaho nagkasakit. At tingnan anong nangyari ngayon sa sa Naga. Tingnan nyo na lang kung nagkasakit siya dahil sa sobrang trabaho, okay ba doon sa Naga? Wala bang mga makakaliwang grupong komunista, terorista, mga rebelde? Maganda ba ngayon ang Naga? Progresibo ba? Kung si GC Robredo nga 9 years umupo bilang mayor, tai-tai nga ang Naga. Yung airport nga na doon, hindi na paayos. Kung hindi pa si Duterte ang naging presidente, putang ina nyo.